Hi guys, narito ang ika-142 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay at Joshua Villanueva-1G sa pagbigay ng 125 spiritual stone. Tara at simulan na natin ang kwento. Ang ating sekta ng Diablo ay naging pinakamalakas na sekta sa kaharian ng mga guho ng dragon. Dahil sa pinagsamang pagsisikap ng lahat, hindi dahil sa pagsisikap ng isang tao lamang. Kung ang ating sekta ng Diablo ay nais na magpatuloy na umunlad sa kaharian ng mga guho ng dragon sa hinaharap, kailangan nating magtulungan. Lalo na ang isang dalubhasa tulad ni Panginoong Uyazi. Ito ang talento na lubos na kailangan ng ating sekta ng Diablo. Saad ni Uyazi, hahaha, bata, magaling kang makakita, wika ng bida, sa pamamagitan ng paraan, kung hindi ka partikular na narito upang pag-ambush ako, kung gayon ito ay. Gaano ka kahusay, napakaraming tao ang sinusubukang pag-ambush ka. Nakikita mo ba ang gintong karagatan sa unahan? Nagbabantay kami rito dahil gusto naming tawirin ang gintong karagatang ito. Ang mga apoy sa karagatang ito ay lubhang nakakatakot. Tanging ang mga demonyong angka na uri ng apoy ang makakatawid dito sa pamamagitan ng paggamit ng kayamanan na 7 grado pataas. Wika ng bida, oh, ganon kalakas ang mga apoy. Habang nag-iisip ang bida, sabi ng isang bata, mag-ingat ka. Ang lakas ng mga apoy dito ay lubhang nakakatakot kahit na isa kang demonyong uri ng apoy. Kung wala ang proteksyon ng isang kayamanan na 7 grado, agad kang masusunog kung bababa ka ng diretsyo. Oo, reaksyon ng bida. Pinagmasdan niya ang Divine Flame Pole. Ikinumpas niya ang isa niyang kamay. Sabay nag-react ang Flame Pole. Ang batang ito, kinuha niya ang mga gintong apoy. Gusto ba niyang mamatay? Siya, sa isip ng bida, tulad ng inaasahan, ito ang kaguluhan gintong apoy. Sa nakaraang buhay, ginamit ng banal na anak ni Luo ang kaguluhan gintong apoy na ito upang sunugin ang bulwagan ng kaluluwa ng banal na angkan ng balahibo, na nagdulot ng pagtanggi sa banal na angkan ng balahibo. Ang kaguluhan gintong apoy ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng banal na anak ni Luo muli. Kinuha ng bida ang gintong apoy, bigla itong naglaho. Ipinasok niya pala ito sa painting. Wika ng bida, Ate Yuyan, ito ang kaguluhan gintong apoy. Ikaw ay isang espiritual na Diyos na uri ng apoy, ang apoy na ito ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa iyo sa paglilinang ng dakilang landas ng mga apoy. Saad ni Yuyan, kaguluhan gintong apoy, sabi ng isang ito, ang apoy na iyon ay nawala. Nasipsip ba ito ng batang iyon? Naghihintay kami rito at nakakita ng ilang mga disipulo ng bulwagan ng espiritu ng apoy. Marami ang maaaring makapasok sa gintong karagatan ng hindi nasasaktan sa loob ng maikling panahon, ngunit paano kaya direktang masisipsip ng sinuman ang gintong apoy? Saad ni Uyazi, ang lalaking ito, mukhang may kakaiba, habang nakapikit ang bida, sa loob ng painting, hahawakan na ni Yuyan ang gintong apoy. Paghawak niya dito biglang bumugso ang malakas na kapangyarihan. Sobrang lakas nito, napatalsik sa malayo si Jindan. Sabay tingin nito kay Yuyan. Nakita rin ito ng maliit na ulap. Sabi nito, wow, ano ang nangyayari? Ang aura ng babaeng ito. Bakit biglang lumakas? Kung patuloy siyang lalago ng ganito, paano ko kaya aagawin ang kanyang katawan? Mula nang makapasok sa pagpipinta ng napakaraming ilog at bundok, nakakasalubong ko lang ang mga kakaiba, nakakainis. Natapos ng malakas na bugzo ng kapangyarihan. Lumiliwanag ang kanyang palad, mga inscription ng apoy. Saad ni Yuyan, Nieli, ang apoy na ito ay tila natural na lubhang tugma sa akin. Masisipsip ko ito ng walang anumang pagpipino. Sa isip ng bida, maaari kayang, may koneksyon kaya ang kaguluhan gintong apoy kay Ate Yuyan. Kahit na may mga kaguluhan gintong apoy saan man sa harap ko,
Ang pagkuha ng orihinal na apoy mula sa mga ito para masipsip ni Ate Yuyan ay hindi madaling gawain. At wala akong gaanong oras. Teka sandali lang. Napalingon ng bida sa mga nilalang. Wala akong oras, pero sila meron. Ang mga disipulong ito ng sekta ng Diyos na demonyo ay maaaring makatulong sa akin na linisin ito. Nagtataka na ang mga ito kung bakit nakatingin sa kanila ang ating bida. Nasa radar na ako ni Panginoon Xuanming. Kapag isinara ang sagradong lugar na ito, tiyak na magdadala ito ng puot ni Panginoon Xuanming. Kung mapapabuti ang lakas ni Ate Yuyan, magiging mas ligtas ako. Saad ni Wuyazi. Hoy, kumusta na, bata? Oo, kumusta na? Wika ng bida. Hehe, nasuri ko na. Ang mga apoy sa gintong dagat na ito ay nakakatakot nga. Pero wala itong epekto sa akin. Kayo, ano ang reaksyon ninyo? Kung hindi ninyo ako paniniwalaan, sino rito ang may 7 gradong kayamanan na uri ng apoy? Ilabas ninyo at ipapakita ko. May naglabas ng malaking pagan. Nagtaka ang bida. Nanggaling pala ito kay Wuyazi. Wika ng bida. Ito ay, kinatok niya ang pagan. Oh, ito ay isang tuktok na 7 gradong kayamanan na uri ng apoy. Gumawa na ng hakbang si Wuyazi. Hay, wala na tayong pag-asa ngayon. Maghintay na lang tayo sa susunod. Karamihan sa mga disipulo ng bulwagan ng espiritu ng apoy ay nakatawid na. Wala nang gaanong natitira para sa atin na hintayin. Hoy, wika ng bida, bakit nakatayo lang kayong mga tulala dyan? Hindi ba sinabi ko sa inyo na ilabas ang inyong mga kayamanan? Marami kayo, tiyak na. Hindi lang isa ang 7 gradong kayamanan na uri ng apoy. Sabi ng halaman. Pero may isa na, hindi ba? Wika ng bida. Isa ay hindi sapat. Marami kayo, kahit 10 kaldero ay hindi sapat. Ano ang ibig mong sabihin? Plano mo bang isama kaming lahat? Wika ng bida. Ano pa ba? Gusto ninyo pa bang maghintay sa ibang mga disipulo ng bulwagan ng espiritu ng apoy? Dahil ang Divine Flame Pool ay bukas na ng matagal, wala nang ibang mga disipulo ang natitira. Kung hindi kayo pupunta agad, wala nang magagandang bagay ang matitira para sa inyo sa Divine Flame Pool. Magmadali, ilabas ang lahat ng kayamanan na mayroon kayo. His, plano niya nga bang isama kaming lahat? Agad naglagay ng isang space ring ng isa. Pero, ang mga disipulong iyon ng bulwagan ng espiritu ng apoy kanina. Hindi ba't isa lang na kayamanan na uri ng apoy ang kaya nilang kontrolin? Wika ng bida, sila ay sila, at ako ay ako. Tingnan natin kung anong mga kayamanan ang mayroon kayo. Makikitang marami ng kayamanan na binigay ang mga nilalang. Sa isip ng bida, marami rin silang mga kayamanan sa kanila. Ang mga disipulong ito ng sekta ng Diyos na demonyo ay pawang may pambihirang paglilinang. Wika ng bida. Ang mga kayamanan na uri ng apoy ay sapat na, sino rito ang may mga materyales sa pagpipino na pinakamataas na uri? Ilabas ninyo ang lahat, sabi ng panot na itim ang mata. Para saan mo kailangan ng mga materyales sa pagpipino? Saad ni Wuyazi. Mayroon akong ilan dito. May kinukuha siya. Wika ng bida. Oh, may pulang kristal na banal na bato. Saad ng babaeng kasama ni Wuyazi. Kuya Wuyazi, bakit kailangan niya ang mga materyales sa pagpipino na ito? Sabi ni Wuyazi. Hindi ko rin alam. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Bukod pa rito, habang nag-iisip ito, ang kilos at tono ng lalaking ito. Parang nakita ko na ito sa kung saan. Hindi dapat. Sabi ng isang ito habang may kinukuha. Ilabas din natin ito. Pagkalabag nito sabay takbo palayo. Wika ng bida. Ate Yuyan, kailangan ko ang tulong mo sa isang bagay. Pinaangat na niya ang mga gamit. Nakita ito ng mga utu-uto. Gumawa ng handsil ang ating bida. Habang nakahanda na rin si Yuyan. Gumamit ng jutsu ang ating bida. Katon, Gokakyu no Jutsu. Napakakatakot na kapangyarihan ng apoy. Gumamit ng hand sign ang bida. Habang kinokontrol ang mga kristal.
Natutunaw ang mga ito. Bumubuo ito ng isang bagay. Habang may kadena sa paligid. Ang kadena ay kumuha ng isang gamit. Habang sunod-sunod na itong kinuha ang mga nakalapag. Wika ng bida. Itaas ulit. Marami na ang lumulutang na mga bagay-bagay sa itaas. Makikita ang halo-halong mga gamit na pinapalutang ng bida. Nagsimula na itong pagdikit-dikitin ng mga kadena. Lumikha ito ng isang malaking bagay sa itaas. Ang lalaking ito ay pinagsasama-sama ang lahat ng mga artifact. Kailan pa nagkaroon ng sekta ng ating Diyos na demonyo ng isang dakilang dalubhasa sa paggawa ng artifact? Para magawa ang isang 7th grade fire artifact, dapat siyang nasa antas ng Dao of Dragon Realm Artifact Refiner. Habang nakatingin ang dalawa, reaksyon ni Wuyazi. Wika ng bida. Pagod na ako. Maraming materyales ang natitira. Kailangan ko itong itago ng mabilis. Sabi ng isa, ang mga materyales na ito ba ay gagamitin para sa pagpipino? Wika ng bida. Hindi. Akin na ito ngayon. Ano? Dagdag pa ng bida. Napapagod ako. Pinagpapawisan ako. Hindi ba karapat-dapat ako sa mga ito? Saad ni Wuyazi. Kapatid, paano ka naging magaling sa pagpipino? Sa isip ni Wuyazi. Ang paggawa ng artifact ay ang pinakamahusay na kasanayan ng lahing tao. Kahit na ang lahi ng demonyo ay may sariling mga gumagawa ng artifact, sila ay mas mababa pa rin sa mga tao. Wika ng bida. Ipinadala ako upang bantayan ang maliit na mundo noon pa man. Natutunan ko ang lahat ng mga kasanayan sa paggawa ng artifact sa mga taong ito. Kailangan kong sabihin, ang mga bagay na iyon sa paggawa ng artifact ng mga tao ay hindi masama. Kung gusto mong matuto, matuturuan kita. Pero hindi ka isang tagapaglinang ng apoy, kaya dapat ay mahirap itong matutunan. Saad ni Wuyazi. Well, nakikita ko. Kalimutan na lang natin. Wika ng bida. Anuman, mabuti na mayroon nito, kaya tara na. Habang makikita ang sasakyan na ginawa ng bida, agad na siyang pumunta rito. Nagpaikot-ikot, sabay lapag sa kanyang ginawa. Wika ng bida, hindi masama, hindi masama. Sumilip siya sa ibaba, wika niya, ano pa ang hinihintay ninyo? Kung mahuhuli kayo, wala na kayong makuha. Reaksyon ni Wuyazi. Saad niya. Ang mga mula sa bulwagan ng espiritual na tubig, magmadali at sumunod sa akin. Agad na sumunod sa taas si Wuyazi. Ganon na rin ang iba pa. Nang nasa taas na ang lahat. Wika ng bida. Wala ni isa ang nawawala. Hahaha, tara na. Sinimulan ng ating bida na paganahin ang kanyang ginawang sasakyan. Nagsimula nang gumalaw ang sasakyan. Mabilis na itong lumipad palayo. Ito ay pupunta na talaga tayo, habang napapakapit ang isang ito. Parang panaginip. Sa kombinasyon ng napakaraming fire artifact, napakadali nito. Ang nakakatakot na gintong dagat ay walang epekto. Nung napalingon siya, ang lalaking ito ay may kakaiba talaga. Pagpapatuloy, nag-uusap-usap ang mga nilalang sa sasakyan. Nang bigla silang nagulat, ano-ano ang nangyayari? Bakit hindi ito gumagalaw? Wika ng bida, pasensya na, lahat. Maraming enerhiya ang kinakailangan para buhayin ang artifact na ito. Hindi ko ito kaya mag-isa, kaya hihingi ako ng tulong sa inyo. Hoy! Pero hindi tayo mula sa bulwagan ng espiritu ng apoy. Kung kaya nating magmaneho ng fire artifact, makakarating tayo doon mismo. Wika ng bida, madali lang iyon, tingnan ninyo ang inyong mga paa. Ano ito? Sa ilalim ng inyong mga paa, may mga inscription node. Ang kailangan lang ninyong gawin ay tumayo sa ibabaw ng mga node na ito at buhayin ang mga ito, at kukolektahin nila ang apoy mula sa gintong dagat sa ibaba. Kailangan ko ito para makarecover. Saad ni Wuyazi. Subukan ko nga. Pumapak siya sa pattern. Nag-concentrate siyang mabuti. Hamilaw ang mga pattern habang nakaapak siya. Nagpatuloy lang ito sa pag-ilaw. Habang makikita ang reaksyon ng mga ito, nakikitang nag-react ang Divine Flame Pole. Sa isip ni Wuyazi. Wow!
Hindi ako makapaniwala na kailangan kong gamitin ang lahat ng aking lakas para magmaneho ng kanyang sulat kamay na inscription. Napakagaling niya sa mga inscription. Ang huling beses na nakakita ako ng master ng mga inscription na tulad nito ay ang lalaking iyon. May gintong apoy na lumipad patungo sa sasakyan ng ating bida. Oh, umaakyat ang apoy sa pamamagitan ng inscription. Nakita ito ni Uyazi. Agad naman itong kinuha ng ating bida. Ha! Kamangha-mangha. Ang mga apoy sa gintong dagat ay talagang na-trigger ni Uyazi. Hindi maiwasang mamangha ng mga ito. Si Uyazi ay ang henyo ng bulwagan ng espiritual na tubig, gayunpaman kaya niyang mag-trigger ng kapangyarihan ng apoy. Mukhang napakadali, sa isip ni Uyazi. Buwiset, nagpapapansin lang ako sa harap nila. Ginagawa ko talaga ang aking makakaya para gawin ito. Saad ni Uyazi. Ha, ito ba ang essence ng apoy na pinag-uusapan mo? Wika ng bida. Oo, ito ang essence ng apoy sa gintong dagat. Si Kuya Uyazi ay napakasama. Kaya niyang pagsamasamahin ang kapangyarihan ng apoy sa isa. Saad ni Uyazi. Ha. Siyempre naman. Wika ng bida. Lahat, tulungan ninyo akong makarecover ng aking lakas sa pamamagitan ng pag-activate ng apoy. Habang nag-iinis na nakatingin si Uyazi sa ating bida, may naisip na naman ang bida na gawing kakaiba. Bigla niyang kinain ang essence ng apoy. Laking gulat ni Uyazi sa kanyang nakita. Sabay lunok nito ng ating bida nang walang kahirap-hirap. Gulat na gulat ang mga nakakakita nito. Sabi ng daga. Ang apoy na ito ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Kahit na nasa Dao of Dragon Realm tayo, malubhang masasaktan tayo kapag hinawakan natin ito. Ang Scarlet Python na ito ay nilamon ito ng diretsyo. Saad ni Uyazi, Red Python, hindi ka ba natatakot na masunog ng gintong apoy na ito? Pagtatakang reaksyon ni Uyazi. Wika ng bida. Ito. Ang aking dugong lahi ay minana mula sa sinaunang Fire Devouring Python lineage, at ipinanganak ako upang lamunin ang mga apoy upang mapunan ang aking demonic energy. Ang apoy na ito ay wala. Saad ni Uyazi, nakikita ko, ang Fire Devouring Python lineage. Nabasa ko yun sa isang sinaunang aklat. Sa isip niya, hindi ko maisip na ang lalaking ito ay mayroong sinaunang dugong lahi. Ang bulwagan ng espiritu ng apoy ay may maraming nakatagong talento. Ang essence ng apoy ay ipinasok na naman ng ating bida sa loob ng painting. Agad itong napansin ni Yuyan at kanyang lapitan. Sa isip ng bida, Ate Yuyan, ang kaguluhan gintong apoy na ito. Dapat mong sipsipin ito ng mabilis upang mapabuti ang iyong paglilinang. Saad ni Yuyan, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Sinisipsip ko na ito. Wika ng bida. Mabuti. Lahat. Tulungan ninyo ako. Kung mas maraming gintong apoy ang aking malulunok, mas madali itong makontrol ang fire artifact na ito. Pagkatapos, mapoprotektahan ko kayong lahat. Sabi ng isang ito, walang problema, iwanan mo na sa amin. Nagsimula nilang tap-okan ang ginawang pattern ng ating bida. Sabay-sabay silang nag-concentrate. Sabi ng isa, bakit walang reaksyon? Ang inscription ito ay mukhang simple ngunit ito ay talagang komplikado at malalim ang kahulugan. Kahit na sa ating antas ng paglilinang sa Daong Dragon Realm, ang pag-activate nito ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Mayabang na tingin ni Uyazi. Nagalit naman ito dahil sa mga tingin ni Uyazi. Damn it, ano ba ang problema? Hayaan mo akong gawin ito. Wow, ako rin. Ang dali lang. Sa wakas, gumana na rin ang array na ginawa ng ating bida. Maraming flame essence ang papunta sa sasakyan ng ating bida. May lumabas mula sa kanyang kamay. Sunod-sunod itong sumulpot sa kanyang buong katawan. Lumingon siya sa gilid. Nakita niya na lahat ay na-activate na ang array. Sabi ng bida, maganda, kaunting tiis pa, at maa-activate na ang artifact. Habang ginagawa ito ng mga nakasakay, dahan-daang gumalaw ang malaking sasakyan. Umuusad na. Pero konti lang. Sige.
Dagdagan. Tuloy-tuloy lang ang ginagawa ng mga masunurin. Habang patuloy na napupunta kay Yuyan ang mga flame essence. Nakita ni Yuyan na mas marami pang soul essence ang pumapasok sa loob ng painting. Samantala, ipinakita ulit ang isang ito na sinusundan ng ating bida na nakasakay sa maliit na sasakyan. Nagsalita ang isang anino. Maraming tao ang paparating. Maghanda sa pagsugpo sa kanila. Hehe, gaya ng inaasahan, mga tao lang sila mula sa panlabas na bulwagan na gumagamit ng mga disipulo ng ating Fire Spirit Hall para tumawid sa dagat. Huwag hayaang makialam sila sa plano ng banal na anak. Lumabas na ang mga nag-aabang na anino. Sabi ng mga ito, patayin silang lahat. Sabi ng kuneho na nakasakay sa maliit na sasakyan. Naku, mga demonyo ng Fire Spirit Hall pala ang nag-aabang dito. Nagulat ang kuneho sa biglaang pag-atake. Lumipad ito ng hindi niya namamalayan. Tigilan ninyo iyan. Ang sagradong lawa ng apoy na ito ay hindi lamang para sa inyong Fire Spirit Hall. Bakit ninyo kami pinipigilan? Naghanda ito ng isa pang pag-atake. Bumuga ulit ito ng apoy. Masyadong maliit ang artifact na ito, walang maapakan para umiwas kami. Sunod-sunod na atake ang tinanggap ng maliit na sasakyan ng mga kuneho. Agad silang nahulog sa Divine Flame Pool. Hindi makapaniwala ang mga ito dahil nasira na ang kanilang sasakyan. Sabi ng isa sa mga umaatake. Lahat ng kayamanan sa sagradong lawa ng apoy na ito ay para sa banal na anak ng Fire Spirit Hall. Sa pagkakataong ito, kayong mga tao mula sa ibang Spirit Hall ay naglakas loob pang makipagkompetensya sa banal na anak para sa mga kayamanan ng sagradong lawan ng apoy, naghahanap lang kayo ng kamatayan. Sabay tawa nito, hehehehe, nagulat ang kuneho sa paparating na pag-atake. Biglang sumabog ang dalawang kuneho. Nagulat ang isang ito na sinusundan kanina ng ating bida. Sabi ng umaatake, bakit nakatayo ka pa riyan? Anong sangay ng Fire Spirit Hall ka galing? Tumulo ang pawis ng isa. Habang kinokolekta ng iba ang mga gamit ng kanilang inatake. Sabi ng isa, galing ako sa sangay ng Fire Ghost, Mengtuo. Sabi ng umaatake, kaya naman pala galing ka sa isang sangay. Kaya pala huli ka nang dumating. Sumunod sa amin at hulihin ang ibang mga disipulo sa dagat. Gusto ni Lord Jingzi na gamitin ang pagkakataong ito para muling ayusin ang Demon God Sect, naiintindihan mo ba? Pagsang-ayon ng isa, opo, naiintindihan ko. Agad na lumutang ang maliit na sasakyan. Huwag mo akong sundan, magpatrol ka sa ibang lugar. Hehe, nang may mapansin ang isa. Lord Moen, tingnan mo ang isang iyon doon. Sabi ng kuto na ito. Ano yun, Yingsan? May mga bagong biktima na naman ba agad? Maraming tao ang paparating. Habang nakatingin ang mga ito, makikita ang malaking sasakyan ng ating bida. Napansin ng bida ang mga nilalang sa ibaba. Sabi ng kuto, habang nanlalaki ang mga mata. Wow, ang laki. Ano? Mga tao pala ito mula sa bulwagan ng espiritu ng apoy. Si Mengtuo yun Bakit siya kasama nila? Anong nangyari sa mga mula sa bulwagan ng espiritu ng kahoy gaya ni Bulu? Sabi ni Wuyazi, may mali, maririnig ang usap-usapan, hanggang mapansin na ito sa ibaba. Sabi ng isang ito, ang dami-daming tao rito. Halos kalahati na yata ng mga tao mula sa banal na lawan ng apoy ang nandito. Ginoo Moyan, ano ang gagawin natin ngayon? Sabi ng baboy Ramo, Ginoo, kung mapabagsak natin silang lahat, tiyak na magkakaroon tayo ng malaking tagumpay. Kung malalaman ito ng banal na anak, tiyak na. Biglang hinampas sa ulo ng kuto na boss ang baboy Ramo. Sabi ng kuto, manahimik ka nga, tanga ka ba? Sa tingin mo ba kaya ninyong kalabanan ang napakaraming tao? Lalo na't si Wuyazi ay nasa itaas. Sabi ng isang ito, Ginoo, tatakas na ba tayo? Sabi ng boss kuto, huwag kayong magpanik, sundan ninyo ang pamumuno ko. Habang nakatingin ito sa malaking sasakyan ng ating bida.
Sabi ng Boss Kuto ng may paggalang. Hihihi, ang swerte naman, lahat kayo. Ako si Moyan, isang martial disciple na naglilingkod sa banal na anak na si Luo. Isang pambihirang pagkakataon nga naman ang muling pagkikita nating lahat dito. Maraming taon na akong nasa bulwagan ng espiritu ng apoy, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kalaking kayamanan. Napakagandang kayamanan nga, saad ni Wuyazi. Meng Tuo, anong ginagawa mo rito? Anong nangyari kina Bulo at sa iba pa na tumawid sa gintong dagat kasama mo noon? Sabay turo nito sa isang tauhan. Sabi nito, ako, sila. Sabay tingin nito sa Boss Kuto. Sabi ng Boss Kuto, oh hahaha, ang mga yun, ipinadala na sila sa pangunahing lugar sa gitna ng gintong dagat. Sinusunod namin ang mga utos ng banal na anak na si Luo, upang tulungan ang lahat sa pagtawid sa gintong dagat. Sa isip nito, sa dami ng tao rito, hindi natin sila kalaban. Pero basta maibigay natin sila sa banal na anak, madali na yun. Kailan pa naging mabait ang banal na anak na si Luo? Nagpapadala pa ng mga tao para sunduin tayo, habang nakatingin lamang ang ating bida. Wika ng ating bida, ang kapatid na ito, hindi ba't ang baluti mong malambot na hedgehog ay kayamanan mula sa bulwagan ng espiritu ng kahoy? Bakit naman magsusuot ng ganitong kabaligtaran na artifact ang isang disipulo ng bulwagan ng espiritu ng apoy? Magiging 2 beses na mahirap ang paglilinang. Reaksyon ng isang ito. Sa isip ng Boss Kuto. Naku, paano mo lang nasuot yun pagkatapos kunin? Masamang palad ito, saglit lang niya itong nakita. Hindi ko inaasahan na si Bulu ay may matatalas na mata. Malambot na hedgehog armor, hindi ba kayamanan yun ni Bulu? Hindi maganda ito. Tiyak na masamang kapalaran ang sinapit ni na Bulu at ng iba pa. Sabi ni Wuyazi, kunin ninyo sila. Nag-umpisa agad ang pag-atake ng mga ito. Pinaulanan nila ng pag-atake ang mga tauhan ni Boss Kuto. Utos ni Boss Kuto sa kanyang mga tauhan. Buwisit, umatras tayo. Makikita ang pagsabog sa nangyaring pag-atake ng mga tauhan sa sasakyan ng ating bida. Mabilis na nakaalis ang isang ito. Wow! Sabi nito, Ginoo Moyan, ano ang gagawin natin ngayon? Sabi ng Boss Kuto, napakalaki ng kanilang kayamanan na uri ng apoy. Tiyak na hindi ito magiging mabilis. Mag-obserba muna tayo sa malayo. Habang tumitingin-tingin sa paligid ang ating bida. May napansin siya. Wika ng bida. Lahat kayo, ano ba ang nangyayari? Sabi ng pinsan ni Frieza. Kapatid na Python, huwag mo kaming sisihin. Ang mga taong kinuha ni Meng Tuo ay nasaktan. Wala tayong magagawa kundi maging maingat. Wika ng bida. Naiintindihan ko ang inyong kasalukuyang pagdududa sa mga disipulo ng Palasyo ng Espiritu ng Apoy. Kahit na ako ay mula rin sa Palasyo ng Espiritu ng Apoy, ako ay una sa lahat isang disipulo ng sekta ng Diablo. Kung hindi dahil sa akin, mananatili pa rin kayong walang alam sa panlilinlang ni Moyan. Saad ni Wuyazi, lahat kayo, pinagkakatiwalaan ko si kapatid na Python. Sabi ng kasama nitong babae, pinagkakatiwalaan ko rin si kapatid na Python. Saad ni Wuyazi, kung siya ay nakikipagtulungan kay Moyan, maaga pa sana siyang umalis at ikinulong tayong lahat dito, wika ng bida. Upang patunayan ang aking kawalang kasalanan. Mukhang kailangan kong mahuli si Moyan at ang kanyang mga tauhan. Reaksyon ng Eagle. Gumawa ng hand sign ng ating bida. Habang nagbabanggit ng mga chant, mabilis na kumukuha ng mga fire essence ang ginawang sasakyan ng ating bida. Nabigla ang lahat sa lakas ng pressure na nilalabas nito sa sobrang bilis ng sasakyan. Bumulusok sa bilis ang sasakyan. Habang nakatalikod ang Boss Kuto, may napansin ito sa kanyang likuran. Laking gulat nito sa kanyang nakita. Wow! Utos ng Boss Kuto, bilasan ninyo lahat. Makikita na nakalapit na agad ang sasakyan ng ating bida. Napansin ni Wuyazi ang pagbilis ng mga hinahabol nila. Saad ni Wuyazi, anong tinatayo-tayo ninyo riyan?
Tulungan ninyo si kapatid na Python na i-activate ang artifact. Narinig ito ng mga nakasakay. Nagsimula na silang i-activate ang sasakyan. Binibigay ng mga ito ang kanilang makakaya. Habang natutuwa naman ang ating bida. Sabi ng Boss Kuto. Bumilis na naman sila. Utos naman ni Wuyazi. Atake. Agad tinamaan ang isang tauhan ni Boss Kuto. Makikita na naglalaglag na ang mga tauhang ito. Sabi ni Boss Kuto. Buwizat. Paano sila gumagalaw ng napakabilis? Sabi ng isang ito. Ginoong Moyan, ano ang gagawin natin ngayon? Sabi ni Boss Kuto. Damn it. Ang ganitong kalaking artifact ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya para gumana. At hindi naman sila mga disipulo ng apoy. Paano ito nangyari? Magsipaghiwa-hiwalay na tayo at tumakas. Ang kanilang malaking artifact ay hindi magiging napakadaliksi. Go! Naghiwa-hiwalay ang mga ito. Papunta sa iba't ibang direksyon. Wika ng bida. Sa tingin mo ba'y makakatakas ka pa? Lahat kayo, pakitulong naman sa akin. Mas nilakasan pa ng mga nakasakay ang kanilang pag-activate. Nag-uumapo sa kapangyarihan ang sasakyan ng bida. Naglabas ito ng matinding pressure. Napansin agad ito ng mga tauhan ni Boss Kuto. Wow! Paano ito nagagawa ng bakal na ito? Agad nahuli ang isang ito. Ganon na rin ang iba pa. Naipasok na agad nila ang mga ito sa sasakyan. Sabi ng Boss Kuto. Buwizat. Nahuli nila ang lahat agad. Umalis kayo sa daan. Naghahanda ng isang pag-atake ang Boss Kuto. Nasira nito ang net. Agad itong nakalayo gamit ang kanyang aura. Nang may maramdaman itong kakaiba, biglang sumulpat ang bida sa kanyang likuran. Sabi ng mga ito, Oy, si Scarlet Python. Kailan pa siya nakarating dyan? Wow, ano ang gagawin natin kung tumakas lang siya? Hindi natin alam kung paano hahawakan ang artifact na ito. Sabi ng Kuto, Bastard, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako na-expose. Naghahanap ka ng kamatayan. Oy, umiwas ka. Pinigilan lang ng isang kamay ng ating bida ang pag-atake ni Boss Kuto. Nagulat ang Boss Kuto, habang nagtaka naman si Wuyazi. Kahit na ang isang daw ng Dragon Disciple ay hindi kayang tanggapin ang isang suntok mula kay Sir Moyan. Paano ito nangyari? Wika ng bida. Kayo mga tao. Lahat kayo ay minamaliit ako. Binigyan ng matinding sipa ng ating bida ang Boss Kuto. Tumalsik ang Boss Kuto sa ginawa ng ating bida. Sabi ng Kuto, ikaw, biglang nasa likod na agad ang ating bida. Wika niya, halika rito. Nagulat ang Kuto, may paparating na naman ng isang sipa. Pinagsisipa ng ating bida ang Boss Kuto sa iba't ibang direksyon. Habang nalalaglag ang Boss Kuto, sumulpat na naman ang ating bida sa tabi nito at hinawakan. Itinulak niya ito papunta sa sasakyan at gumawa ito ng pagsabog. Habang nakatingin ang isang ito sa makapal na usok. Ganon din si Wuyazi. Dahan-dahan nang nawala ang usok. Wika ng bida. Well, ngayon hindi na siya makakatakas. Yun na yun. Anong klaseng bilis? Ang lakas. Ang lakas ni Scarlet Python ay malapit na sa tuktok ng daw ng Dragon Realm. Bukod kay banal na anak Liwo, paano magkakaroon ng ganoong talento sa bulwagan ng espiritu ng apoy? Si Moyan ay hindi isang minor character. Siya ang pinakamamahal na tauhan ng banal na anak Liwo, at kilala siya sa bulwagan ng espiritu ng apoy. Para madaling mapabagsak siya, ang lakas ni Scarlet Python ay nasa tuktok ng anumang bulwagan ng espiritu. Habang nakatingin si Wuyazi sa ating bida, nag-iisip ito, tinapakan ng ating bida ang Boss Kuto. Wika niya, ano ang nangyayari rito? Bakit kayo nagbabantay sa yungib? Sabi ng Kuto, isa ka sa mga traidor mula sa bulwagan ng espiritu ng apoy. Si Master Jing, hindi ka mapapatawad. Napangiti na lang ang ating bida habang nakahawak sa kanyang baba. Wika ng bida, iilan lang kayo pero ang tapang-tapang ninyo pa rin. Namula ang mga mata ng mga nasa likuran niya. Habang nagulat ang Boss Kuto at ang kanyang mga tauhan.
Saad ni Wuyazi. Tara na mga kasama, galpehin ang mga yan. Nagulat ang isang ito sa kanyang narinig. Ayan na nga, pinagbubugbog na. Puro mukha ang tama ng isang ito. Sasabihin ko sa inyo, anong nangyari kina Bulu at sa iba pa? Sabi ng isang ito, kasama ko si Bulu. Nagpatuloy kami, pero, nagkampo sila para ambush-in kami. Nadaig nila kaming lahat. Saad ni Wuyazi. As expected, habang nag-iisip ito, saad ni Wuyazi, kung hindi dahil sa kayamanan ni kapatid na Python, baka nahulog din tayo sa patibong. Bigla itong nenas. Sinugod pa ang iba. Wait, makikita ang nakaluhod na ang mga ito. Sabi ng boss Kuto, Master Jing. Inutusan kami ni Master Jing, gamit ang kapangyarihan ng bulwagan ng espiritu ng apoy sa gintong dagat ng apoy, na ambush-in ang ibang bulwagan ng espiritu. Bukod sa atin, maraming iba pang grupo ang nagtatago rin para ambush-in ang mga disipulong naglalakbay sa daang ito. Hindi ko inaasahan na ang bulwagan ng espiritu ng apoy ay ganito kapilyo. Naglagay pa sila ng mga patibong sa gintong dagat ng apoy. Kung hindi dahil kina kapatid na Python at sa iba pang tumulong, nasa malaking problema na tayo. Hindi ka ba mapaparusahan ng pinuno ng sekta dahil sa ganitong uri ng pagkilos? Sabi ng isang ito, kung totoo ang sinabi ni Moyan, pati sina Master Lei Shuang at ang iba pa ay nasa panganib. Ano? Ang mga banal na figure mula sa 6 na malalaking bulwagan ng espiritu. Papunta silang lahat sa gitna ng dagat. Saad ni Wuyazi, tumawid kayo. Napaisip bigla ang boss Kuto. Habang naghihintay ng sagot si Wuyazi, napabuntong hininga ito, habang naiinis. Saad ni Wuyazi, bakit ka pa rin tapat at matigas ang ulo, handang mamatay kaysa sumuko? Biruin mo ba naman yun? Ang pagdadala ng mga tao sa gitna, at ang pagsira sa mga plano ni Master Jing. Yun ang tunay na hatol ng kamatayan. Yin Dun, pasulong, dahan-dahan lumapit ang babae. Ginawakan nito ang ulo ng boss Kuto. Ginamit nito ang kanyang abilidad. Sabihin mo, nasaan ang gitna? Umiikot na ang mata ni boss Kuto. Sabi nito, doon. Dahan-dahan inaangat ang kanyang kamay. Sabay turo sa isang direksyon. Sa isip ng bida, ang angkan ng 9 na buntot na demonyong Sorrow. Ang Shuiling na ito ay mukhang masigla at cute, tila ba inosente, pero hindi inaasahan na kabilang sa angkan ng 9 na buntot na demonyong Sorrow. Ang 9 na buntot na demonyong Sorrow ang pinaka-elite na dugo sa mga angkan ng Sorrow. Maihahambing ito sa sinaunang mana ng dugo ni Wuyazi. Ang kapangyarihan nitong akitin ang mga kaluluwa ay nakakatakot, at ang mga kalaban sa parehong antas ay walang laban dito. Saad ni Wuyazi, kapatid na Python, wika ng bida, fair na, habang nakaturo pa rin ang boss Kuto. Mabilis na lumilipad ang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, patuloy ang sasakyan sa paglipad. Nang magulat ang lahat sa kanilang nakita. Isang malaking butas sa banal na lawa ng apoy. Ang kalaliman ng banal na lawa ng apoy. Wow! Paano nagkaroon ng lungsod dito? Parang dinudurog ang dibdib ko ng mga bundok. Nakakahingal. Saad ni Wuyazi, ano ba itong lugar na ito? Sabi ng babae, sabihin mo, ano ba itong lugar na ito, at nasaan ang banal na anak? Sabi ng boss Kuto, ito ang banal na lungsod ng apoy, ang kayamanang hinahanap ng banal na anak. Ayon sa kanya, ang lungsod na ito ang sentro ng buong lihim na kaharian ng banal na lawa ng apoy. Kung makontrol ng isa ang lungsod na ito, makontrol niya ang kapangyarihan ng buong banal na lawa ng apoy. Habang nakikinig lang ang bida, sabi ng isa, wow! Ang banal na anak at ang kanyang grupo ay nasa loob ng lungsod na ito. May tumawag sa ating bida. Nieli, saad ni Yuyan. Nararamdaman ko na mayroong napakalakas na puwersa sa loob ng banal na lawa ng apoy na ito. Ang puwersang ito ay sapat na para sirain ang langit at lupa. Sa isip ng bida,
Isang kapangyarihan na kinatatakutan pa nga ni Ate Yuyan. Sabi ng isa, dali, mabilis. Lahat kayo, ay activate ang mga kayamanan at gumalaw ng mabilis. Napansin ito ng bida, wika ng bida. Hoy, mag-ingat kayo. Reaksyon ng isa, ha, kumandar na ang sasakyan. Tumama ito sa isang harang. Naalog ang sasakyan sa pagtama sa harang. Makikita ang inscription pattern na nakasulat. Biglang nagkaroon ng mga apoy ang harang. Dumikit ito sa mga nakasakay. Mas lumakas pa ang apoy na nalaman ng ilan. Habang nakatingin si Wuyaze, nagkailag ang dalawa sa pagtalsak ng apoy. Habang tulala pa rin ang boss kuto. Bigla itong natauhan dahil gumalaw ang babae. Og, sabi ng boss kuto, haha, mga tanga kayo. Ito ang mahusay na pormasayo ng banal na lungsod ng apoy. Ang banal na anak lang ang makakapagbukas nito. Sa tingin ninyo ba'y maaangkin ninyo ang mga kayamanan ng aming bulwagan ng espiritu ng apoy? Sabi ng isang ito, ano, ang pormasyong apoy na ito ay hindi masisira. Paano natin aagawin ang kayamanan mula sa mga kamay ng banal na anak? Ito, hay, wika ng bida. Ako na ang gagawa. Sabay lumipad ito. Papunta ito sa harang. Saad ni Wuyaze, kapatid na Scarlet Python. Mag-ingat ka. Wika ng bida. Huwag kayong mag-alala. Basta hindi natin ito hahawakan, ayos lang tayo. Yun ba yun? Sa isip ng bida, yun ba ang Heavenly Burning Luo Formation? Noong nakaraang buhay ko, ginamit ng banal na anak na si Luo ang pormasyong ito. Ikinulong ang buong sekta ng mga banal na balahibo. Ang sekta ng mga banal na balahibo ay nagdusa ng malaking pagkalugi dahil dito. Mukhang ang sikreto kung paano naging napakalakas ng banal na anak na si Luo sa nakaraang buhay. Nasa loob ng lungsod na ito. I activate. May lumabas na asul na aura sa ating bida. Pumasok ito sa harang. Habang nakatingin ang lahat, sabi ng boss kuto, mangmang na hanggal. Nagulat ito sa kanyang nakita. Tuloy-tuloy lang ang bida sa kanyang ginagawa. Nagkakaroon na ng siwang ang harang. Sa isip ng bida, noong nakaraang buhay ko, ang sekta ng mga banal na balahibo ay ikinulong ng Heavenly Burning Luo Formation na ito. Maraming disipulo ang namatay ng trahedya sa ilalim ng mahusay na pormasyong ito. Bilang disipulo ng aking guro, paano ko lang mapapanood ito? Sa kasamaang palad, nang malaman ko kung paano ito sirain, ang sekta ng mga banal na balahibo ay naging abuna. Ang Heavenly Burning Luo Formation. Alam ko na ito ng lubusan. Dahan-dahan sumasara ang ginawa niyang siwang. Hinawakan ito ng ating bida. Pinipilit niya itong pigilan sa pagsasara. Hinahatak niya ito para bumukas. Mas lumalaki na ang siwang. Habang gulat na gulat ang mga ito, gumamit ng mas malakas na puwersa ang ating bida. Lumaki na ng husto ang siwang na pwedeng madaanan ng kanilang sasakyan. Oh my heavens! Paano ito nangyari? Ano? Ang apoy ng pormasyong ito ay papatay sa paghawak, pero pinunit niya ito gamit ang lakas. Gaano siya kalupit? Anong klaseng gamot ang iniinom niya? Wika ng bida. Lahat kayo, bakit kayo nakatayo pa riyan? Dali, pumasok na kayo. Mabilis, mabilis. Nagbigay ng thumbs up ang isang ito. Ikaw ay tunay na isang lalaking may malaking lakas. Haha, mabuting kapatid. Ako, Wuyaze, bihira lang humanga sa iba, pero ikaw ay isa sa iilan. May napansin ang bida. Nagulat si Wuyaze. Dahil sumunod ang babae, may napansin siya sa gilid. Sabay sinipa niya ito. Dali at gumalaw na kayo. Wow! Nakita ng bida na nakapasok na ang lahat. Wika ng bida. Umakyat na ang lahat. Kunin. Pumasok na ang bida. Dahan-dahan nang nagsasara ang harang. Tuluyan na itong nagsara. Nakababa na si Wuyaze. Sa kanyang pag-apak may pattern. Saad ni Wuyaze. Nang maapakan ko ang lupa, sumulpat ang mga apoy ng batas. Ito ang aura ng dakilang Dao. Wow! Ganoon kalakas ang aura ng dakilang Dao. Nakarating na rin ang bida. Agad niyang napansin ang mga pattern.
Makikita na sobrang lawak nito. Titig na titig ang ating bida. Habang natitigilan ito, nakita niya ang isang mahabang daanan. Wika ng bida, langit, lupa, ang aura ko ay nakihalo na rito. Ang dakilang daong ito ay naglalaman ng kamangha-manghang mga batas ng iba't ibang uri, tunay na nakakabilib. Naglakad na ang bida, sa isip niya, ito ay ang pinagmula ng dakilang dao ng magulong gintong apoy. Ang bawat hakbang na ginagawa ko ay tumutugon sa pinagmulang dakilang dao dito, na nag-e-evolve sa iba't ibang paraan. Tuloy-tuloy ang kanyang paglalakad. Reaksyon ni Wuyazi. Ha! Ah! Nagliwanag. Saad ni Wuyazi. Ilang dakilang dao na ba ang nilinang ng taong ito? Sabi ng babae. Kapatid na Wuyazi, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Patriarch Python ay napakalakas din. Maaaring hindi ito magpapahuli sa mga nangungunang banal na anak sa sekta. Reaksyon ni Wuyazi. Oh, sa kanya, si Shuiling ay mula sa angkan ng siyam na buntot na demonyong Sorrow. Hindi magiging mali ang kanyang pananaw. Anuman, dali na nating hanapin ang paligid. Napakalaking lungsod. Nasaan ang mga tao? Habang gulat na gulat si Wuyazi sa kanyang nakikita. May paggalaw sa malayo. Dali, punta na tayo. Habang nakatingin ang boss Kuto, napansin niya ang bida sa kanyang likuran. Wow! Dali, dali! Napansin ng bida si Wuyazi. Saad ni Wuyazi, kapatid na Python, may problema ba rito? Wika ng bida, wala. Reaksyon ni Wuyazi, banal na anak ni Wu. Carriona, snort, makikita ang mga pag-atake, habang may tumatawa. Hahaha, maingay, doon, si banal na anak ni Wu yun. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.